bag na luma. Ang maliit na kabutihan ay may malaking gantimpala. Isang batang lalaki, si Marco, ay nag-aaral sa elementarya. Araw-araw siyang pumapasok sa eskwela bit-bit ang isang lumang bag na halos punit-punit na. Madalas siyang tuksuhin ng kanyang mga kaklase. "Marco, kailan ka bibili ng bagong bag?" sabi nila habang nagtatawanan. Ngunit kahit na ganoon, tahimik lang si Marco at ngumiti. Hindi siya sumasagot, ngunit sa puso niya, alam niya ang dahilan kung bakit hindi niya kayang bumili ng bago. Isang araw habang naglalakad siya pauwi, napansin siya ng kanyang guro, si Ma'am Teresa. Nilapitan siya at mahinahong nagtanong, "Marco, bakit hindi mo nalang palitan ng bag mo? Halos mahulog na ang mga gamit mo dyan." Tumango lang si Marco at nagsabing, "Okay lang po, ma'am. Matibay pa naman po ito." Ngunit nang umalis na si Ma'am Teresa, napaluha si Marco. Sa bahay, nadatnan niya ang kanyang nanay na pagod galing sa pagtitinda sa palengke. Nakita ng nanay ang luha sa mata ng anak. "Marco, bakit ka umiyak?" tanong nito. Umiling lang si Marco at nagsabing, "Wala po, Nay. Napagod lang po ako sa klase." Ngunit sa isip niya, ayaw na ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip ng kanyang ina. Alam niyang hirap na ito sa buhay. Kinabukasan, pumasok ulit si Marco sa eskwela. Habang naglalakad siya, may nakita siyang malaking bag na mamahalin na nahulog mula sa sasakyan. Huminto siya at pinagmasdan ito. Sa isip niya, kung iuwi ko ito, wala nang mangungutya sa akin. Magiging masaya si nanay. Ngunit pinili niyang hanapin ang may-ari. Nagtanong-tanong siya hanggang sa maibalik niya ito sa tamang tao. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na sobrang tuwa at sinabing, "Salamat, iho. Napakahalaga ng bag na ito sa akin." Hindi niya alam, iyon palang matandang lalaki ay isang kilalang negosyante sa bayan. Ilang araw ang lumipas, dumating ito sa kanilang bahay at iniabot kay Marco ang isang regalo. Isang bago at matibay na bag at higit pa roon, isang scholarship para sa kanyang pag-aaral. Mula noon, hindi na lamang bag ang dala ni Marco, kundi pangarap na unti-unting natutupad dahil pinili niyang maging tapat. Napatunayan niya na ang kabutihan kahit maliit ay laging may gantimpala. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin lamang po ang notification bell sa ibaba para laging kang updated sa susunod na video. Maraming salamat po.